Aquarius, this is your third week of November reading. November 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21. Pero kung mapanood mo man ito after those dates na minention ko, wala rin naman problema. So, kung kailan mo mapanood ito. At Aquarius, kung bago ka dito at gusto mo maging updated sa aking mga readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Send ka lang ng PM sa aking FB page kung gusto mo mag-book or mag-inquire about personal readings. Yung link at details nakalagay sa description itong video. Just a reminder, Aquarius, hindi ito personal reading. For sure, hindi ito magre-resonate or tutugma sa lahat. So, kunin nyo lang kung ano yung nagre-resonate para sa inyo. Okay, so ano yung overall energy mo, Aquarius, ngayong third week of November. I guess this is you, since you are an air sign, King of Swords, no? Yan ang overall energy mo. Okay, so trust yourself on this one, Aquarius. Sa tingin ko naman, makakagawa ka naman ng matinong decision pagdating dyan sa bagay na yan. No, kung ano man yung concern, itong moment na ito, dito sa sitwasyon mo. Sa tingin ko naman, dapat magtiwala ka dyan sa sarili mong judgment, sa kakayahan mo, sa knowledge mo, sa wisdom mo, na makagawa ka ng logical decision. Take note, logical decision. Itong kailangan mong gawin with the King of Swords. This is not something na dapat mong gamitin yung mga emotions mo. Okay? So, this is more on making a strategic na decision. Hindi yung decision na nadala lang ng bugso ng damdamin. Okay? So, ayan. I hope clear yan. Ano naman yung next para sa iyo? Aquarius. Anong next para sa iyo? You have the Moon card. You see? Dadalhin ka daw ng iyong intuition sa tamang decision. O diba nagra-rhyme? Your intuition will guide you to the right decision, Aquarius. So, talasan mo rin yung pakiramdam mo. Hindi yung emotion ha, hindi yung mga emotions, yung intuition, yung higher self mo. Sabi kasi nila yung intuition is yung highest self natin. No, parang yung soul mo speaking to you. Okay? So nakikita ko dito, gamitin mo itong intuition mo, hindi yung mga emotions. Okay? Kasi the Moon card, minsan mas sway ka dahil dito sa emotions mo na nag-overcome sa iyo. No? At nakikita ko dito kung ano man itong mga yung mga bagay na walang ano ba tawag dito? Hiding in the shadows, yung mga bagay na yung feeling mo nako-confuse ka o wala kang clarity. Sooner or later, may expose. Malalaman at malalaman mo na. You will gain clarity. Yun na yung susunod. So, yung mga mysteries dito, unti-unti nang ma-uncover. No? Yung mga hidden na sila, mare-reveal. Okay? So, ang ganda ng kasunod sa iyo. Ano naman yung possible outcome mo? The Two of Pentacles. So, mas clear ang isip, mas mare-reveal na sa iyo dahil dito sa mabibigyan ka na ng clarity, mas malinaw na ngayon na makapili ka. Kasi Two of Pentacles is about
weighing your options. Okay? So, dito sa outcome mo, sa tingin ko, kung dito nahihirapan ka or may mga hidden na factors dito. Pero, diba, sabi ko nga, ang susunod na mangyayari is marireveal na lahat yung hidden na yan. So, mawawala na lahat yung mga question marks sa kalagayan mo. At yung magiging outcome mo, mas makakapili ka na, mas klaro na sa'yo, alin yung dapat mong piliin dito. No? Kasi before, naninimbang ka pa eh. Pwedeng hindi mo alam. Parehong importante sa ito, kaya nahihirapan kang mamili. Pero this time, sa outcome mo, nakikita ko na mas clear na yung isip mo, mas alam mo na ano yung dapat mong piliin dito. Ito na nga yun, yung decision na binabanggit ni King of Swords. Kasi itong Two of Pentacles is also about decision. So, magde-decide at magde-decide. At dito makakapag-decide ka na maayos. Kasi na-reveal na rito yung mga dapat mong malaman. Mas madali nang mamili. Mas madali nang mag-decide. Okay, see? I calmly make the best possible decision. Kagaya nung binabanggit dito na trust your ability to make a strategic decision. Parehong decision eh. Your overall energy and your outcome speaks of one thing. Decision. Importante, naklaro na yung dapat maklaro at makakapag-decide ka na ng matino. Yun naman yung importante. Yun yung outcome mo. Ano naman yung overall energy pagdating sa love life mo? Aquarius. Uy, ano to? Ano to, Aquarius? Yan. Forbidden, non-committal sexual energy. Oh. Ang taray. Okay. Sige, himay-himayin natin. So, eto, Aquarius, kung bago ko dito, pwedeng energy mo to, pwedeng energy ni person. So, bahala ka nang mag-tag kung energy mo ba to, energy niya. Alam mo, kung ano man itong connection na meron kayo, pwedeng hindi ito legal. Something na ipinagbabawal, no? I hope wala namang may sabit sa inyo. Malay mo, yung jowa mo, yung jumujowa sa'yo dyan, may sabit na pala, kasal na pala. Hinahangad yung something na bawal, hindi dapat, or lasting, may pagnanasa no? So, malakas yung energy ng pagnanasa. Malakas yung energy dito ng forbidden fruit, yung mga bagay or relationship na hindi dapat. Bawal, in short. O, diba? Pero ang problema dito, isa pang nakukuha ko dito, kung meron man kayong connection and physical, no? You know what I mean about the physical. Hindi ko na sasabihin. So, ganito yon. So, more on ganito lang. Hindi ito, ewan ko kung gaano kalalim ito. Pero more on ganito. More on ito. Yung word na yan. More on ito. Yung connection nyo. O, yan hindi ko na babanggitin. So, alam mo na ibig sabihin nun. Pwedeng hindi siya totally love. More on physical. So, ano pa yung mga maaaring parating sa iyo, Aquarius? Ngayong third week. Uy, something about your career. This could be a good or a bad thing. Hindi natin alam. Hindi minention. Pero merong something na mangyayari or mabibigyan ng focus about your career itong third week. Okay? Meron ka bang mga plans, career change, or yung mga ganong tipo, no? Yung pwedeng paglipat ng ibang job, ibang position, ibang company, something na iniisip mo or pinaplano o gagawin about your career, yan. Meron din ditong muddled, unclear thinking. Ay, nako. Mapapansin ko madali kang maguluhan ng isip.
Kasi dito pa lang, may mga hidden, hindi ka na makapag-decide. Pero actually, yung pinaka-outcome mo, Aquarius, yun na nga, magiging clear na yung isip mo. Dahil marireveal na sa what's next, yung mga dapat ma-reveal. Yun yung susunod na mangyayari sa'yo. And yung pinaka-ending, yung outcome mo is makakagawa ka ng matinong decision. Pero kasi dito, meron na naman lumilitaw dito na merong malabo, nalalabuan. Hindi cloud, pwedeng confused, clouded yung judgment, ayan, unclear thinking. Pwedeng yan yung pwedeng yan yung challenge mo siguro. Pero yun na nga, if this is your challenge, nakikita ko, maano mo yun masosolve mo yung challenge na yan kasi nga, yung pinaka-ending mo, yung conclusion, yung outcome mo is makakapag-decide ka. Magiging clear yung isip mo rito Okay? So, when it comes to your closing message or advice, pwedeng ang tinutukoy dito, sige, sabihin na natin, katabi niya yung career. Pwedeng ang ibig sabihin nito, ang magulo dito, yung kalagayan mo, yung sitwasyon mo dyan sa trabaho or sa career mo. Pwedeng yun. Pwedeng yun yung malabo, walang kasiguraduhan. Okay? Baka kasi may ganong paparating sa iyo, kaya siguro lumilitaw tong muddle thinking na katabi ni career. So, when it comes to your closing message naman, Aquarius, you have gather your nuts. Okay? Simpleng-simple naman. Nakikita natin sa keywords. So, malamang may clue na kayo dito. Gather your nuts. Parang langgam lang yan. Mag-ipon ka na daw ng mga mani. Gagaya ng ginagawa ni Squirrel. So, kung si langgam ay nag-iimpok ng mga pagkain habang malayo pa yung tag-ulan, yun. Yung sinasabi nito para sa'yo, Aquarius. Preparation is the key. Malayo pa lang, maghanda ka na. Mag-prepare, magplano, gumawa ng plan, ng strategy. Okay? Mas okay na yung handa ka kaysa hindi. Better safe than sorry. Prevention is better than cure, no? Yung mga ganong tipo. Ito na yung moment para maghanda ka, mag-prepare ka. At consider mo lahat ng details. I-gather mo yung mga resources mo. Okay? Kasi mukhang yung next big move mo malapit na, no? Ito na yung time na mag-make sure ka na yung mga iniisip mo at yung feelings mo ay nag-a-align doon sa iyong goal, sa iyong vision. Okay? And then, gumawa ka ng action para mag-prepare ka para doon sa manifestation mo. Manifestation na gusto mo. Okay? So, kung paano mag-prepare yung squirrel para sa winter, yung langgam para sa tag-ulan, ganun ka rin na nire-remind ka na mag-prepare ka dito sa susunod na phase ng iyong journey. Okay? Mukhang merong paparating para sa iyo. So, dapat ka mag-prepare, Aquarius. Okay? Sana nagustuhan mo to. Don't forget to like and share, Aquarius. Take care and God bless.